Eto, mainit na balita mga idol. Coach Norman Black pinaghahandaan na ang mga team sa SEA Games dahil may posibilidad ang paggamit din ng mga foreign players ng mga bansang kasama, lalo na ang Cambodia at Thailand. Samantala, 4 na pwedeng idagdag sa lineup ni Coach Norman Black na para sa akin ay malaking boost sa kanyang roster. Kilalanin. Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Kung may isang bagay na hindi pwedeng ipagwalang bahala sa darating na SEA Games, yun ay ang posibilidad na ulit-ulitin ng Cambodia ang ginawa nila noong nakaraang edisyon, maglaro ng maraming imports. Last 2023 SEA Games, literal na binaha ng naturalized at foreign-born players ang roster ng Cambodia na naging dahilan kung bakit biglang naging ibang level ang kompetisyon. At kung mangyari ulit yan ngayong 2025, siguradong magiging mas mabigat ang laban para sa Gilas, lalo na at hindi Gilas Team A ang ilalaban ng Pilipinas. Kaya naman hindi na nagdalawang isip si Coach Norman Black na kunin ang mga malalakas na players para maging bahagi ng kanyang lineup sa SEA Games. Bagamat na marami ang nagsasabi na easy game lang ang SEA Games ngayon, hindi na po dahil minsan na tayong natalo ng isang SEA Teams at mabasag ang iniingatang gold streak ng Pilipinas sa SEA Games. Ayon sa report online, patuloy pa din ang paghahanap ni Coach Norman Black ng 4 na players na kukumpleto sa kanyang lineup dahil pinakilala na nga niya last week ang unang 8 players na makakasama niya sa SEA Games. Inamin din ni Coach Norman Black na mga sentro ang kanyang hinahanap para sa kanyang team dahil nga isa pa lang ang legit center na nakuha niya. At yan ay si Angelo Kwame na natural center nga ang nilalaruan. Kung papayagan nga daw ang mga players from college, ay paniguradong dun siya kukuha ng 4 na kulang sa kanyang lineup, pero yan ay depende pa din sa desisyon ng UAAP at NCAA. Kung papayagan si Coach Norman Black na makakuha ng players from college, 4 na players ang lumulutang para sa akin ang pwede sa kanyang lineup. Una sa listahan ko, si 6'9" from LaSalle na si Mike Phillips. Kung rebound at energy ang pag-uusapan plus may hustle na player, I think Phillips should be included again sa SEA Games lineup. Though he already played before sa SEA Games, many fans ang nagsasuggest na kunin ulit si Phillips for additional frontcourt players kasama si Kwame. Pwede siya 4 or 5 position and kagandahan pwede siyang kapalitan ni Kwame sa center position. Pangalawa, sa player na pwede sa lineup ni Coach Norman ay etong si Mason Amos. Though hindi pa natin nakikita ang full potential ni Mason sa international, I think SEA Games is the right time para mailabas niya yung skills niya sa basketball. We saw him played for Gilas many times pero limitado lang kasi yung playing time niya and we really want to see his full potential dahil alam natin na may ibubuga yung bata. Third player for me na dapat nasa SEA Games lineup ay etong si Seven Gagate, 6'8", traditional big man with defense at pwedeng kapalitan ni Kwame sa center position. Para sa akin, kayang-kaya niya makipagbakbakan sa ilalim lalo na kung mga imports ang babantayan niya sa SEA Games. And for sure, sulit ang minutes nito kay Coach Norman Black if makasama siya sa Gilas roster. Tapos sa last player naman, I heard may mga negotiations na for JT Tan na may mga schools na rin na nag-o-offer sa kanya na maglaro dito sa Pilipinas dahil base sa mga reports online, 4 na kilalang schools na daw ang sumusuyo ngayon kay JT just to play sa kanilang team. Pero as of now ay wala pang official news kung ano na nangyari sa mga offers na yan. Pero kung he is eligible to play for SEA Games and ongoing pa rin yung negotiations niya sa mga UAAP schools, I guess pwede siya i-invite ni Coach Norman for SEA Games since he is also a legit 4 or 5 sa position niya, lalo na nasa 6'8" etong si Tan, and it will be a good exposure na rin sa kanya bago siya pumasok sa UAAP. So, ayun lang mga idol. Comment lang kayo ng mga players na pwedeng makasama sa SEA Games, lalo na mga big man from UAAP at NCAA.